Ngayon, switch on natin ulit. Tanggalin natin yung input, tanggalin natin yung output. Okay. Ngayon, magsukat tayo ng biasing niya. Okay, ito. Ito. Kung mapapansin nyo, taas oh. Diba? Nasa 0.5 na siya oh. iMix CA18. Ulit. Nasabi kong ulit kasi may ginagawa sana akong iMix na C18. Kaso lang hindi ko pa mabubuo. Galing sa ibang shop. Or hindi rin kinaya ng iba eh. Pati ako hindi ko kinaya. Yung isang channel, napatino ko na. Yung isang channel na lang hindi. Ito siya oh. Yan. Pares na pares sila oh. iMix na C18. Blue panel tapos meron siyang breaker. Ngayon, ito naman nagkatalo lang sila sa may kapasitor eh. Kapasitor ito kulay orange. Yun yung kulay blue na maputla. By the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. All the way from Las Piñas. Okay, galing Las Piñas pa ito. Via Lalamove. Ito, medyo matagal na rin siguro to kasi may mga agyo-agyo na rin eh. Ang concern ni Bossing, kaya dinala rito sa atin, minsan daw umiinit, tapos bigla na lang magpo-protect. Okay? Although, nung sinalpak ko dito sa may mahiwagang bulb natin, wala naman ako makitang mataas yung mataas yung biasing or umiinit na side. Although, yung ganitong klaseng design is alam na natin, kunting taas lang ng bias nito, iinit na siya agad. Ito yung mga new version ng iMix na yung may breaker na to, yung blue panel na kunting kwan lang, tumataas agad yung bias. Kasi yung bias nito is halos fusible lang. Halos fusible resistor lang. Kung napapanood nyo yung mga video natin, sa mga previous natin, ito yung design na to. 3.3 yung trimmer nito, pero pag nilagyan mo siya ng kwan, pag nilagyan mo siya ng fixed bias na lagyan mo siya ng 2.7 o 2.4, naku, sobrang init. Or sobrang taas ng bias niya. Ang bias nito is sobrang baba. Ngayon, eto, naka-plug na yan naka-plug siya sa may bulb. Pansinin nyo, wala namang umiilaw eh, na merong indikasyon na mataas yung bias niya. Wala naman, naka-normal mode naman siya. Kahit nga audio niya goods eh. Pero, yun yung concern ni Bossing. May time doon na sobrang init siya hanggang sa magpo-protect daw. Okay, parang channel 2 yata. Basta isang channel daw eh. Ngayon, yan, may audio siya oh. Okay, may audio siya. Okay. O yan, may audio. Ngayon, ang gagawin natin dito ay i-fix bias natin. I-fix bias natin to. Hindi lang isa, kundi dalawang channel. Yan lang naman ang nagiging issue nito, itong trimmer na to. Ayan, kaya lalagnatin yan kapag mainit na, magpo-protect na siya. Okay, ngayon, kalasin ko yung channel 1, o hindi. Para hindi naman masabi na masyado tayong shortcut is, sige, kukuha na ko muna ng voltage bias ito. Ngayon, switch on natin ulit. Tanggalin natin yung input, tanggalin natin yung output. Okay. Ngayon, magsukat tayo ng biasing niya. Okay, ito. Ito. Kung mapapansin nyo, taas oh. Diba? Nasa 0.5 na siya oh. Mataas yan. Mataas yan. Iinit talaga yan. Oh, channel 2 nga yung mataas, yung bias. Ito. Pansinin nyo yung channel 1. Nasa normal siya oh. Oh, nasa normal mode yung channel 1 oh. Okay, walang input yan, walang output yan ha. Ito yung channel 2. Tama nga sabi ni Bossing na merong umiinit. Oh. So hindi lang siya masagap ng todo ng bulb natin. Okay, confirm nga. Ito yung channel 2. Ngayon, kalasin na natin tapos troubleshoot na natin. Kalas ko na yung board ng channel 2. Linis pa niya. Hindi pa nakatikim ng repair to eh. Ngayon, ito lang yung problema niya no. Trimmer na to. Ang ginamit dito is 332, meaning 3.3K. Pero hindi mo pwedeng lagyan ng mga 2.7 o 2.4 yan. Iinit yan.
or mataas pa rin yung bias niya. Ngayon, ang gagawin natin, ganito lang siya. Ito lang oh. Hindi na ako nag-aangat ng board niyan. Pwede nyo namang pihitin yan pabalik, kaso gumalaw nga yung bias niya eh. Nagbago yung resistance niya eh. Paano pa kaya kung pipihitin mo lang yan? Siyempre mabalik din sa dati yan or sa dating sira niya. Kaya mas maganda pa, palitan nyo ng bagong trimmer or ito, i-fix na lang natin. 332 yan, meaning 3.3K. Ngayon, ang ginagamit ko rito is nasa around 0.5 lang or nasa 0.5 lang. 0.50 ba? 0.50. Ayan, tapos ang lalagyan mo, dito lang, gilid-gilid lang, taas, ending dito. Kasi yung itong taas na to, ay itong sa baba na to, tapos dito sa triangle sa taas, magkadugtong lang yan sila. Kaya gagawin mo, gilid-gilid lang. Okay, gilid-gilid lang. Yan, tandaan nyo lagi. O, kita nyo naman, di ba? Magkakadugtong lang sila. Ayan, ngayon, lalagyan natin ng trimmer to, ay ng resistor, isang piraso lang. Tapos, ikumpara natin sa may kabilang side. Okay? Na-fix bias ko na siya. Yan, ginamit natin dito is dalawang 0.50. Ayan o, 0.50 siya o. 0.50, dalawa, nakaparallel siya. Nasa 0.25 na lang. 0.25 ohms ha, take note. 0.25 ohms. Ayan, ito siya o. Nakaparallel yan. Tapos, dito sa taas, tapos sa may baba. Okay? Naka 0.50, 0.25 na lang labas niyan. Ang kulit ng design nito no. Kapag ginawa mo yung mga sabi natin, maglagay ka lang 10 ohms yan, mataas na yan. Kaya kunting bago lang ng resistance ng trimmer na to, wala na, tapos na. Tapos na yung maliligayang araw niya, magpuprotect na siya agad. Okay, ayan. Dalawang 0.50 yan ha. Yung 0.50 pala is green, black, silver. Okay, green, black, silver. Ayan, 0.50. Ngayon, ito magiging kalabasan. Pansinin nyo ha. Ito siya oh. Kanina, nasa 0.5 yung bias niya, di ba? Mataas. Oh, pansinin nyo ngayon oh. Baba, di ba? Nasa 0.27, 0.3 na lang. Oh, nasa 0.3 na lang siya. Hindi na iinit yan. Okay, oh. Ngayon, ito yung stock niya. Ito yung stock oh. Ay, balistad. Okay, ito siya, ito. Parehas na parehas, di ba? Okay. Yun na, sa full na. Halos fuse lang yung dating nito. Mabilis ang video lang ito, pero napakalaking tulong ito sa mga kapwa natin technician na baguhan pa lang. Sa mga veterans, wala, very basic na lang sa kanila ito. Kahit nung una, nung hindi ko pa kabisado to, kasi madalas tayo gumawa ng mga iMix, C18 din naman. Pero ibang design nun, yung hindi siya ganitong breaker type. Ang gamit natin dun, parang 2.4 or 2.7 lang yon, yung bias nun, mataas. Ito naman, iba yung design nito. Parang kahawig nito is yung live na mga fit na 1,000, parang ganun. Okay? Ayan na, okay na yan. Babalik natin to. The same time, pasadaan natin yung isang channel. Kasi kung nasira nga ito, bakit hindi masira yung isa, di ba? Susunod na rin yan. Na-fix na rin natin itong channel 1. Ito channel 2 ito ah. Ayan, hindi na natin sukatan ng biasing to. Susukat pa ba tayo eh? Same lang din naman kanina yung sa may isa eh. Ano to? Yan, 0.50. Inulit natin 0.50 tapos gilid-gilid lang lalagyan mo. Malinis pa yung board nyo. Compare mo doon sa isa na para to bugbog sarado na eh. Okay, balik natin tapos sabay audio testing na. Mabilis ang video lang tayo. Naibalik na natin yung dalawang board. Ayan, para matapos na yung video natin. Hindi na tayo magsusukat. Kita nyo naman kanina kung ano yung bias na lumabas eh. Okay, yun lang. Basta yung value na ginamit natin. Ayan o, ayan siya. Ayan. Tapos itong isa oh. Okay. Ngayon, naglagay na tayo ng speaker. Ayan, may speaker and then audio input. Ngayon, okay, para matapos na yung vlog natin ah. Para to eh, kabisado ko na ito eh. Kung hindi mo kabisado yung ganitong klaseng unit or ganitong model, nako, mangangamuti ka dyan kung anong value ilalagay mo. Hindi mo kalain na yung 3.3 na trimmer. Paano nila yun eh? Tinatawag na yung patibong. Ito siya oh. Yung 3.3,
Yun pala ay halos fuse lang yung bias resistor niya. Okay, cellphone natin gumagana yan. Ngayon, ayun oh. Solid din tumunog. Okay, wala na kayo tinit yan. Sureball na yan. Okay, hanggang dito na lang. Mabilis ang video lang ito. Para kahit papano makapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician. Kahit ulit-ulit na yung video natin, kung din yan, yung tulong ba? Tulong sa mga kapwa natin technician ng baguhan. Sa mga veterans, wala. Very basic na lang sa kanila ito. Kung paano gawin yung iMix C18 na blue panel na may breaker type na umiinit. Ayan, fixed bias nyo lang katapat nyan. Okay, and then dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Kasi hindi ka pa rin nagsasubscribe eh. Nood ka lang ng nood ng YouTube channel ko eh. Ayan, paki-subscribe ng YouTube natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.